Sa ceremonial send-off naman sa mga Vietnamese na mangingisda kahapon, nakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kongresista mula Pangasinan na dati na niyang idinawit sa kanyang drug list. Dito rin niya binali ang kanyang pangakong hindi na magmumura matapos umanong kausapin ng Diyos. Balitang hatid ni Ian Cruz. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang send-off ng 17 Vietnamese na mangingisda sa Sual, Pangasinan. Pinabuunan sila ng Pangulo ng pagkain at ilang gamit. September 8 nang arestoy ng Philippine Navy ang mga mangingisda matapos pumasok sa West Philippine Sea sa bahagi ng Ilocos. Pinakawalan din nang sabihin nila sa piskalya na napadpad lang sila sa Pilipinas dahil sa masamang panahon. Sabi ng Pangulo, napakahalaga ang tulungan ng mga magkakatabing bansa. And I'm very happy that I'm here to send off my fellow human being. Yan ang importante sa lahat. We treat our with utmost. Nagpasalamat naman ang Vietnam sa aksyon ng Pilipinas. I'm deeply moved today. And it is a great honor for me also to witness the send-off of 17 Vietnamese fellow. They are fishermen. Pero sa talumpati ng Pangulo, muli niyang binanggit ang pakikialam ng Amerika sa kanyang kampanya kontra droga, maging ang pagkansela ng pagbebenta ng baril sa Pilipinas. Tila nakaligtaan pa ng Pangulo ang pangakong di na magmumura. Yan ang problema ko sa Amerika. Believe ako sa kanila. Pero ang problema, nawalan ako ng respeto. Kaya binabastos ko sila. Kasi binabastos na. Tingnan mo mga unggoy. Yung 26,000 na baril na bibili natin sa kanila, ayaw nang ipagbili. Maraming dibomba sa amin dito. Ginanap ang send-off sa Pangasinan kaya naman nakatabi ng Pangulo ang gobernador na si Amado Espino III na anak ng dating gobernador at ngayon Pangasinan representative na si Amado Espino Jr. na unang nakasama sa drug list pero kalaunan binawi rin ng Pangulo. Dumalo rin si Pangasinan Representative Jesus Boying Celeste na nabanggit din ng Pangulo sa drug list. Nakamayan mo ba siya kanina? Oo, nakamayan ko po. Anong sabi mo sa kanya? Basta kinamayan ko po, welcome Mr. President. Pero hindi, aywan ko, hindi niya rin po siguro ako kakilala. Wala naman kayong masamang loob sa kanya? Hindi ba nasira ba yung pangalan nyo? Kaya ganon? Hindi naman po, dahil ang taong bayan naman po sa aming distrito, dati na nilang ginagawa ng mga kalaban namin yan sa politika na hindi naman sila naniniwala. Ian Cruz, GMA News.